Update po tayo ngayon guys tungkol po sa ipinaabot po ni BBM, no, tungkol po sa biro sa sinabi po ni Duterte na papatay na lang po sila ng 15 na senador para po makakapasok po daw sila. Maraming nagtatanong, itanong po daw ninyo sa inyong kaibigan dyan kung kasi po binanatan po si ex-president Duterte ni BBM daw, kasi po ay pinatulan po daw ni BBM yung biro ni kung totoo po ba na biro po ito. Dito po nyo malalaman po ang katotohanan kung yung sinabi po ni Rodrigo, no, Duterte na papatay po sila ng 15 para lang makakapasok sila sa pagkasenador. Tatanungin natin si kaibigan. Magandang gabi po kaibigan. Silin nyo po nandito. Asa si tatay? Si Otto? Wala sila dito? Kaibigan, salamat po ikaw yung nandito. Meron po akong itatanong at maraming pong nagtatanong sa atin. Hindi naman po ito totally yung issue na to, hindi naman po talaga ito mahirap na na issue. Pero maraming nagtatanong pa rin sa atin. Sabi, gusto po daw nila na malaman po sa inyo yung binitawan po na biro, kung totoo po ba ito ay biro lamang na sinabi ni ex-president na papatay po daw sila ng 15 senador. Kung ano po ba nakikita po, seryoso po ba siya dito? Marami nagtanong kung baka po ay totoo po ito. Ay nako guys, ito po yung sinabi ng ating kaibigan na kung isipin po natin ang edad ni ex-president Duterte, hindi na po yan pwedeng paniniwalaan kasi po matanda na po siya. Kasi po yung mapagbiro talaga po siya Hindi po yan na dapat natin na tutukan. Tinututuhanan na po nila kaibigan Oo, kasi po daw si BBM bumanat na sa pag-speech tungkol po dyan. Ano po ang maisabi po ninyo dito ngayon po? Tama. Alam po ba niyo guys, sabi ng ating kaibigan, eleksyon po, kaya kahit biro, no, ipapaabot na lang sa social media, sa mga tao, para po maraming mga tao na pwedeng magtanim ng galit po sa ginawa po ng ex-president. Ang hirap lang po dito sa ating bansa guys, tinututukan po nila yung mga issue na mga biro-biro lang ba, no? Hindi po nila pinansin yung mga problema ng mga taong naghihirap ngayon dito sa ating bansa. Mas inuna pa nila yung mga ganyan na mga bagay, mas pinalaliman pa nila. Yun po ang hirap po dito kaibigan. Tama. Hindi na po pwedeng paniwalaan pa yung mga biro ng Duterte, no? Hindi po. Kasi po matanda na po siya. May ulyanin na ba? Oo, matanda na po. Dapat hindi po natin pinatulan pa. Kasi po, pag pinatulan natin, parang wala, dili, wala na. Oo, parihagya po dito sa iyaha kung maing anak man lang. Kasi po guys, nagkagulo po dito sa messenger ko. Kasi po, sabi po niya, hindi po daw maganda at saka kriminal po daw talaga. Oo, yung mga Duterte, marami daw po daw talaga binapatay. Hindi po talaga yan na pwede natin na patulan po ng ganyan. Kasi biro, nagtatawa na nga Oo, kasi mahirap po talaga dito sa Pilipinas kung yung mga issue na maliit, pinalaki dahil po sa politiko. Naku po, yun po ang hirap dito. Hindi po nila tinutukan yung nangyari po dito sa mga umaasa po dito sa tulad po ng mga magsasaka dito. Hindi po tinutukan yung mga issue sa presyo ng bilihin. Mas inuna po nila yung mga bagayan, di ba? Kunting bagayan guys, pero pinalaliman po nila yung Diyos nako po. Kaya guys, ngayon po tayo, hindi po talaga tayo pwede na magpa-apekto, no? Hindi pwede na mutuo agad, hindi po tayo pwede na mag-tiwala po agad sa mga issue na no? Tama po. Wala po kaming sinabi na hindi po nyo kampihan si BBM at saka yung kasi kanya-kanya po tayo. Oo.
free po tayo dito sa bansa natin kung sino po ang ating suportahan, di ba? Kung meron po tayong nakita na magandang ginawa ni BBM, doon tayo. Yan po. Oh, kung nakita man natin na hindi po natin na beat po yung isa, wag, no. Pwede tayong bumalikwas diyan, di ba? Kasi dito sa mundo natin, kahit pa ay mayroong mabuting puso yung isa kapag nagkakamali, iba po ang kasi kapag nakagawa ka ng kabutihan, kaibigan, ng mga 1,000, kapag nagkamali ka ng isa, yung 1,000 mo, no, mawawala yan. Oo, yung 999, mawawala na yan. Isa lang ang bikil dito sa atua. Dapat po sana yung mga tao na sumusuporta sa bawat isa, hindi po tayo pwedeng mag-die hard, no? Kasi po kapag ikaw ay binirahan, kapag tayo ay mamatay, kung meron pong mga tao na makitid yung utak, pag nagkampi sa kabila, pag nagplano ng masama, di ba? Napapahamak ka. Hindi ka na po yan matutulungan po ng ipinaglaban mo ng mga politiko, di ba? O, dapat ngayon maging wais po tayo. Yun po ang talagang kasi po dito sa mundo natin, dito sa Pilipinas, wala na pong safety. Yun po ang totoo. Kahit sino pa yung makaupo sa dami ng jablo na grabe. Sa dami ng tao, pinapasukan ng jablo yung mga utak. Hindi na po safety yun, guys. Sa lahat po na makapanood dito, ito po ang sabi ng ating kaibigan, no? Oo. Kung sino man po yung mga mayayaman po na mga mabubuting puso dyan, huwag po kayong kumain sa mga lugar na walang mga pulis, no? Dapat po ngayon maging wais kayo. Hindi po kayo pumupunta sa mga lugar na walang nagbabantay ng mga pulis. Kasi guys, pinapasok na, no, ng mga tulisan, kahit nasa kainan ka man, kahit sa mall ka man, hindi na po safety. Mas maganda po, mas safety pa doon sa mall kaysa doon ka sa labas na walang mga pulis na malapit po doon sa mga area kung saan kayo kumakain. Dapat po talaga kayo, guys, maging wais po tayo sa dami ng jablo. Salamat po sa nagtatanong, kaibigan. Maraming salamat sa pagtugon, O sige po, alis na po si kaibigan, guys. Salamat po, sige po. Guys, ito lang po ang masabi ko. Kung ano man po yung mga issue ngayon, guys, no? Kung kunti lang yan, no? Pwede naman po na isipin lang natin. Biro lang po yan. Hindi po yan, grabe naman po yung 15 ka senador, papatay po si Duterte para lang makapasok sila. Biro lang po yan, hindi po yan totoo. Sa inyo lang po, kung sino po ang gusto po inyo na iboto, sila po yung sundin po ninyo yung nasa puso po ninyo, Pero maging wais po tayo kung ano man po ang nagawa po ng mga presidente po natin dito sa ating bansa.